Part 3. Tita, pasensya na pero kahit na papano ay mayroon namang kayamanan ang aming pamilya. Sabi nito. O talaga? Walang emosyon na tanong nito. Naniniwala naman ako sa sinasabi mo at ngayon kung may dapat mang maging paborito sa pamilya nyo ay hindi ikaw iyon kundi ang kapatid mo, lalo na ngayon na hindi ka na makapaglakad. Hindi ka na makatayo ngayon at mas lalong hindi na makasayaw, kaya nasisiguro ko na mas mabango na ngayon sa pamilya nyo ang kapatid mo. Maipapayo ko lang sayo na kung may ipon ka man ay mas mainam nang huwag mo na lang itong gastusin sa mga walang kwentang bagay at ilaan mo na lang sa mga bagay na kailangan mo sa araw-araw. Mahabang pangaral nito na may halong pangungutya. Hindi nakasagot si Trisha, ngunit baka sa mga mata nito ang galit. At anong sinabi mo? Bibili ka ng regalo. Katulad ng sabi ko sayo ay ilaan mo na lang ang pambili mo para sa mga gamot mo. Huwag kang gamasta para lang magpabango sa mga tao, dagdag pa nito. Sa loob-loob ni Annie ay tuwang-tuwa siya. Kahit papano ay hindi niya maiwasan na hindi humanga kay Trisha sa tapang nito at nakukuha pa rin itong tiisin lahat ng mga salitang ibinabato sa kanya ng nanay ni Lucas at hindi niya alam kung hanggang saan ang kaya nitong itagal. Ilang sandali pa nga ay mabilis itong nagsalita. Tita, nirerespeto kita pero mukhang sumusobra naman na yata kayo. Ang sakit ng mga sinabi nyo, sabi nito. Kahit na sabihin na hindi gaanong mayaman ang pamilyang pinagmulan ko at wala rin akong maraming pera ay mas maganda naman ang pamilyang pinagmulan ko sa pamilya na pinanggalingan ni Annie na wala man lang kahit na 5 duleng. Kahit papano ay may kaunti akong ipon, hindi katulad niya na kailangan pang umasa sa pera ni Lucas o sa pera ng pamilya Montenegro para may ipambili siya ng pangregalo niya kay Lolo. Depensa nito at tiningnan siya. Biglang napatawa ang kanyang biyenan dahil sa narinig niya na sinabi nito at pagkatapos ay napailing. Nagpapatawa ka ba? Tanong nito. Si Annie ay asawa ni Lucas at manugang ng pamilya Montenegro, baka nakakalimutan mo na. Anong ipinagkaiba ninyo? Tinapunan nito si Trisha ng tingin mula ulo hanggang paa. Siya ay asawa ni Lucas at ikaw isa kang malandi na nakikisawsaw na pagsasama nila. Ano naman? Kung ginagastos niya ang pera ni Lucas, o kaya lustayin niya ang pera ng pamilya, hindi niya iyon mauubos kahit na ano ang gawin niya at wala kang pakialam doon. Karapatan niya iyon bilang asawa, sabi nito sa kanya at patuloy na umiiling. Humarap ito sa kanya at pagkatapos ay nagsalita. Tungkol sa regalo, kung bibigyan mo siya ng isang bulaklak ni pinitas mo lang sa kung saan ay baka sakaling ma-appreciate niya pa ito, lalo na at galing sayo, pero kung bibigyan mo siya ng ginto na maliit lang din naman ang halaga ay huwag mo na lang siyang subukang bigyan dahil baka doblehin o triplehin niya pa ang ibabalik niya sayo. Sabi nito sa kanya. Akmang magsasalita sana siya at sisigot rito nang bigla na lamang hawakan ni Lucas ang kanyang kamay at marahang pinisil ito. Pinipigil siguro siya nito na sumagot sa kanyang biyenan at iniiwasan na magkaproblema sila. Para siyang sinampal ng mga oras na iyon dahil nasagi ang kanyang ego na totoo rin naman. Alam niya na sobrang yaman ng mga ito at wala na siyang maisip na pwedeng iregalo rito dahil mukhang nasa kamay naman na nito lahat ng gusto nito. Ganun pa man ay pilit niyang kinalma ang kanyang sarili at pagkatapos ay ngumiti sa harap nito. Mami, sa totoo lang ay namimili kami ni Lucas ng ipangre-regalo namin kay Lolo at total naman ay nandito ka, bakit hindi mo na lang kami samahang mamili? Alang-alang tanong niya rito at pilit na pinasigla ang kanyang boses. Kahit na nakasimangot ito ay matamis niya pa rin itong nginitian at hindi nagtagal ay nakita niya na lamabot din naman ang ekspresyon nito at pagkatapos ay napabuntong hininga. Sa totoo lang wala akong maibibigay na ideya kung ano ang pwede ninyong iregalo kay Papa dahil kung iisipin ay nasa kanya naman na lahat ng gusto niya. Pero alam kong may isang bagay siyang gusto, hindi mo ba alam iyon? Tanong nito sa kanya. Ang sinasabi nito ay alam na alam niya dahil paano niyang hindi malalaman kung tuwing tatawag o bibisita sila sa mans iyon ay iyon ang bukang bibig nito. Kung siya ang tatanungin ay gusto niyang ibigay ang gusto nito, ngunit si Lucas ang may ayaw. Halos bago sila magsiping ay lagi siya nitong tinatanong kung nakainom ba siya ng pills at sinisiguro talaga nitong hindi niya ito nakakalimutan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon nga ay nakalimutan niya ng 2 beses na naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng laman sa kanyang tiyan. Hindi na lamang siya sumagot at nagkunwaring hindi niya alam ang tinutukoy nito. Hindi makapaniwalang napatingin ito kay Lucas. Huwag mong sabihin, Lucas, na pati ikaw ay hindi mo rin nagusto na ni Papa na makita ang apo niya sa tuhod. Sabi nito kay Lucas.
Kung siya lang ay ayaw niya sana itong pag-usapan dahil alam niya na ayaw ni Lucas na magkaanak sa kanya. Hindi sumagot si Lucas. 2 taon na kayong kasal at hanggang ngayon ay hindi pa rin nabubuntis si Annie. Kung hindi pa rin siya magbubuntis sa mga susunod na buwan ay baka may problema ka na. Sabi nito kay Lucas samantalang siya ay hindi makapagsalita. Hindi niya tuloy maiwasang hindi mapatanong sa kanyang isip kung nanay ba talaga ito ni Lucas, bakit nakuha nito na pati ang sarili nitong anak ay pag-isipan ng ganoon. Kung ibang tao lang siguro ang naging biyenan niya ay tiyak na wala itong magiging pakialam sa kung ano man ang gawin ni Lucas, pero masaya siya na ito ang naging biyenan niya. Mami, huwag naman rito. Napakaraming tao rito. Ilugar niyo naman ang mga sinasabi ninyo dahil hindi lang naman kayo ang mapapahiya rito kundi maging ako. Saway ni Lucas sa kanyang ina at napapalingon na sa mga taong manggilan-ngilan na pinapanood sila. Marunong ka rin palang mahiya ano. Pero sa totoo lang ay ako ang napapahiya sa tuwing nagbanding kami ng mga amiga ko at tinatanong nila kung may apo na ba ako. Siyempre kapag sinagot ko sila na wala pa ay may mga hindi sila magagandang nasasabi at naiinis ako. Sabi nito na tinapunan din siya ng tingin. Wala siyang nagawa kundi ang magyuko ng kanyang ulo dahil nahihiya siya. Ramdam na ramdam niya rin ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Binalingan nitong Mal ang anak. Noon iniisip ko na baka kakakasal niyo lang at hindi pa kayo handa na magkaanak kaya pinalampas ko na lang at hindi ako nakialam, pero ngayon ay kailangan mong makinig sa akin Lucas. Bibigyan kita ng palugit na 3 buwan at kung hindi pa rin mabuntis si Annie ay wala na akong pagpipilian pa kundi ang ipa-kick up na kayong dalawa para malaman kung sino sa inyo ang may problema, tuloy-tuloy na sabi nito. Agad naman na sumagot si Lucas. Ma'am, bakit ba pinipilit mo kaming gumawa ng bagay na hindi pa kami handa para lang hindi ka mapahiya? Sapat na ba iyong dahilan? Kunot na kunot ang noong tanong nito sa ina. Wala kang magagawa at ipipilit ko kung ano ang gusto ko. Pagkatapos ng 3 buwan at wala pa rin ay pupunta tayo sa ospital. Sabi nito at mabilis siyang binalingan. Bantayan mo siya at kung hindi siya gumawa ng paraan para hindi makipagkooperasyon sa pagkakaroon niya ng anak sa lalong madaling panahon ay sabihin mo lang sa akin at ako ang bahala sa kanya. Sabi nito, nang mga oras na iyon ay pakiramdam niya ay kasing pula na ng hinog na kamatis ang kanyang mukha at mabilis siyang tumango rito. Samantala si Trisha ay hiyang-hiya na ng mga oras na Leon dahil tila ba sinadya ng ina ni Lucas na sabihin ang mga iyon sa harap niya para insultuhan siya. Kuyom na kuyom ang mga kamay nito ng mga oras na Leon. Nagtiis siyang marinig ang mga iyon kahit na Katie na ang kanyang bibig na sabihin rito ang tungkol sa planong paghihiwalaan ni Annie at Lucas. Pagkatapos nitong sabihin ang mga iyon ay mabilis itong umalis sa harap nila at wala nang anumang sinabi pa. Nang makaalis ito ay napahinga ng maluwag sina Trisha at Lucas. Lucas, ayaw mo talagang magkaanak kayo ni Annie no? Biglang basag ni Trisha sa katahimikan. Sinulyapan siya sandali ni Trisha at bumalik kay Lucas ang tingin. Gusto niyang inuka ang kanyang bibig upang magsalita sana ngunit naunahan siya ng pagsagot ni Lucas. Oo, nagmamadaling sagot nito na tila ba siguradong sigurado na ito sa naging sagot at hindi na pinag-isipan pa. Hindi na namin pang kailangang magkaroon ng anak para walang dahilan na hindi matuloy ang aming nalalapit na paghihiwalay. Dagdag pa nito. Nakita niya na nakahinga ng maluwag si Trisha dahil sa naging sagot ni Lucas pero siya ay halos manikip ang dibdib niya at nahihirapan siyang huminga. Ganun pa man ay nagkunwari na lamang siyang hindi naapektuhan. Pagkaraan ng ilang sandali ay biglang hinawi ni Trisha ang nakaladlad niyang buhok upang lipot sa kanyang tenga kung saan ay doon napadako ang tingin niya. Lucas, pwede mo ba akong samahan na bumiling damit? Malambing nitong tanong sa asawa niya. Nang mga oras na iyon ay hindi maalis ang kanyang tingin sa hikaw na suot nito habang nakatulala. Pamilyar na pamilyar ang mga hikaw na iyon at hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya ng mga oras na iyon. Bigla siyang lumapit kay Trisha at halos hindi makapagsalita. Pwede ko bang malaman kung saan mo nakuha ang mga hikaw na iyan? Tanong niya rito. Agad na kumunat ang noo nito at pagkatapos ay tila ba nagulat at hinawakan ang mga ito pagkatapos ay sumagot. Ay ito ba? Ngumiti ito, galing ito kay Lucas, nagandahan kasi ako kaya ayon, ibinigay niya sa akin. Masayang saad nito. May kirot sa dibdib niya nang marinig niya ito at pagkatapos ay napakagat-labi na lamang. Ito pala ang sinasabi ni Lucas na naging problema sa regalo niya.
Akala niya naman ay kung ano na ang dahilan bakit hindi ang mga hikaw na ito ang ibinigay niya bilang regalo, iyon pala ay ibinigay na nito ang mga iyon kay Trisha kahit na natapos na nitong ipangako sa kanya na ang mga hikaw na iyon ay ibibigay niya sa araw ng ikalawang anibersaryo nila. Bigla siyang natawa sa kanyang loob ng mga oras na iyon, sino nga ba siya para mas unahin ni Lucas? Wala naman talaga itong magagawa kapag sinabi ni Trisha na gusto niya ang mga iyon dahil agad-agad nitong ibibigay ito. Ani, akmang magpapaliwanag sana sa kanya si Lucas nang bigla niyang itinaas ang kanyang kamay upang pigilin ito. Naiintindihan ko. Huwag ka nang magpaliwanag, sabi niya rito. Wala na rin naman siyang magagawa pa dahil na kay Trisha na nga ang hikaw, wala nang silbi pa ang mga sasabihin nito, ang mga palusot nito. Pigil niya ang kanyang sarili na huwag mag-breakdown sa harapan ng mga ito kahit na hinang-hina na siya dahil sa sobra-sobrang sakit na nararamdaman niya. Bibili pa ba tayo ng regalo para kay Lolo? Tanong niya rito dahil sa totoo lang ay gustong-gusto na niyang umalis doon dahil baka hindi niya na kaya pigilin pa ang kanyang mga emosyon. Baka sa susunod na araw na lang. Hindi ko pwedeng iwanan si Trisha ng mag-isa rito, ay papasundo na lang kita sa driver, sabi nito. Hindi na lang siya nagsalita. Mas pipiliin pa rin talaga nito na makasama ang pinakamamahal nitong babae kaysa sa kanya. Chapter 0010.2 Ilang sandali pa nga ay nakasakay na siya sa kotse at tahimik lamang siyang nakatanaw sa labas at pinagmamasdan, ang mga sasakyang dumadaan kasabay nila. Apo sa tuhod. Mahinang bulong niya na tila ba isang baliw at kinakausap ang sarili niya at pagkatapos ay napahawak sa kanyang puson at marahang hinaplos ito. Sa 2 taon nilang pagsasama ni Lucas ay magkahiwalay sila ng silid sa bahay nito at iilang beses lamang na magkatabi silang dalawa, kapag gusto lang magpahupa ng pagnanasa si Lucas ay taik lamang siya nito tinatabihan. Isa pa ay lagi rin talaga itong nakabantay sa pag-inom niya ng pills dahil minsan ay halos isang linggo na sunod-sunod itong tumatabi sa kanya. Isa pa minsan din ay gumagamit ito ng kondom upang siguruhin na hindi talaga sila makakabuo kaya kung lisipin ay napaka-imposible talaga na mabuntis siya bago niya pa man nalaman na buntis siya ay palagi na siyang nahihilo at may time pa hindi na siya halos makatayo kaya nagpasya siya na magpa-check up mag. Isa at doon nga niya nalaman na buntis na pala siya na noong una ay halos ayaw niyang paniwalaan ngunit nang ibigay sa kanya ang maliit na ultrasound ay doon niya napatunayan na nagsasabi ito ng totoo at labis na galit ang haramdaman niya ng mga oras na iyon. Ngunit nagbago ang lahat ng sabihin sa kanya ni Lucas ang tungkol sa paghihiwalay nila at narinig niya rin mismo sa bunganga niya kanina na problema lang ang magiging dulot sa paghihiwalay nila kung magkakaroon sila ng anak. Bilang isang asawa ay napakasakit na marinig iyon mas lalo na siguro kung anak na niya mismo ang nakarinig nito. Sa puntong iyon ay hindi na niya napigilan pa ang kanyang mga luha na kanina niya pa pilit na pinipigil. Napasapaw siya sa kanyang mukha habang nag-uunahan naman na pam-attack mula sa kanyang mga mata ang mga luha. Ngunit mabilis niya rin na ikanalma ang kanyang sarili dahil ayaw niyang makita siya ng kanilang mga kasambahay na amlek, baka mamaya ay magsumbong ang mga ito kay Lucas. Kapapasok lamang niya sa kanyang silid nang bigla na lamang tumunog ang cellphone niya na agad-agad niyang kinuha at sinagot. Isang hindi pamilyar na numero iyon ngunit pinili niya pa rin na sagutin ito. Nakauwi ka na ba? Tanong nito at nabosesan niya kaagad na ito ang biyenan niyang babae. Opo mami, at ubiling sagot niya rito. Pupunta ako dyan ngayon. Walang gatol na sabi nito at mabilis na ibinaba ang tawag. Bahagya siyang nagulat sa sinabi nito at kung iisipin ay ito ang unang beses na pupunta ito sa bahay nila ni Lucas. Nagmadali siyang lumabas ng kanyang silid at bumaba. Kaagad niyang sinabihan ang kanilang mga kasambahay na darating ang ina ni Lucas. Hindi niya gaanong kilala ang ugali ng kanyang biyenan maging ang mga gusto nitong pagkain dahil ang beses pa lamang silang nagkita kaya mabilis niyang naisipan na tawagan si Lucas. Ilang ring lang ay kaagad naman itong sinagot ang tawag. Lucas, pupunta rito sa bahay si Mami, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang mga paborito niyang pagkain para maipaluto ko sa mga kasambahay? Tuloy-tuloy na tanong niya. Ani, sorry pero wala rito ngayon si Lucas dahil ibinili niya ako ng pwede kong kainin. Itatanong ko na lang sa kanya pagbalik niya, sabi nito na biglang ikinasimangot niya at hindi na nito hinintay pa na sumagot siya at mabilis na ibinaba ang tawag. Akala niya ay mananatili pa rin siyang asawa nito. Hanggang sa maghiwalay sila pero ngayon ay kasama nito ang ibang babae.
Kung hindi lang nila iniisip ang kalagayan ni Lolo ay sana ay sinabi na nila na maghihiwalay na sila para mas maging malaya na ang mga ito, tutal ay halos ayaw naman ng maghiwalay ng mga ito. Sinabihan na lamang niya ang kanilang mga kasambahay na maghanda na lamang ng juice at sandwich. Ibinili niya rin sa mga ito na magluto na ng tanghalian dahil doon na niya ito pakakainin ng tanghalian dahil alanjin na rin naman ang oras. Sinigang na baboy ang kanyang ipinaluto at pork chop. Ilang sandali pa nga ay narinig na niya ang mga yapak nito kaya mabilis niya itong sinalubong. Nandito ka na pala mommy, nakangiting bati niya rito at pagkatapos ay nakipagbeso-beso rito ngunit hindi pa man ito nakakapagsalita upang batiin siya pabalik nang makaramdam siya na tila ba naduduwal siya kaya mabilis siyang lumayo rito at napatikip sa kanyang bibig at mabilis na tinalikuran ito upang tumakbo patungo sa crib bago pa man siya makapagkalat doon. Pagkatapos magsuka ng paulit-ulit ni Annie ay guminhawa rin ang pakiramdam niya sa wakas. Mabilis siyang naghilamos at naglagay ng kaunting polvo sa kanyang mukha upang kahit papano naman ay maayos siyang haharap muli sa kanyang biyenan. Mabilis siyang bumaba at naabutan niya ito na nakaupo sa sofa. Napayuko siya sa sobrang hiya. Pasensya na kayo mommy, hindi ko sinasadya. Medyo sumama lang ang sikmura ko bigla. Paghingi niya rito ng paumanhin at pagkatapos ay nagangat ng ulo. Ngumiti ito ng bahagya. Okay lang, sagot nito at pagkatapos ay bahagyang iministre nito na maupo siya at nag-atubiling sumunod siya rito. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng pagpunta nito roon pero ng mga oras na iyon ay masama na ang kutob niya at bahagyang kinakabahan na siya. Isa pa ay ang ikinakatakot niya ay baka tanungin siya nito tungkol sa kanyang pagsusuka. Baka mamaya ay hindi ito maniwala sa idinahilan niya. Ilang sandali pa ay nagsalita ito. Sigurado ka bang okay ka lang at ayaw mo bang magpadala sa ospital? Tanong nito sa kanya. Ito na nga ang sinasabi niya. Sa klase nito ay tiyak na mahihirapan siyang paniwalain ito ngunit gagawin niya pa rin ang lahat ng kanyang makakaya upang makalusot rito. Okay lang po ako mommy, huwag kayong mag-alala. Epekto lang siguro ito ng allergy ko dahil sa hindi ko sinasadyang pagkain ng itlog noong nakaraang araw. Sagot niya rito na medyo pinakasual ang tinig upang hindi nito mapansin na nagsisinungaling siya. Tumitig rin siya sa mga mata nito at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Tumango ito, mag-ingat ka sa susunod dahil hindi rin basta-basta ang allergy. Sabi nito at mukhang naniwala na sa sinabi niya. Opo, salamat po sa pag-aalala mommy. Nag-aapurang sagot niya rito. Ilang sandali pa ay mabilis na nagsalita ito at tumingin sa kanyang mga mata. Kung hindi ako nagkakamali ay kahapon ang second wedding anniversary niyo, hindi ba? Opo, nahihiyang sagot niya rito. Napatango-tango ito at pagkatapos ay humigop. Mahirap ang makatagpo ng mabuting mapapangasawa, mahirap ang kumilala ng tao dahil hindi mo naman basta-basta malalaman ang pag-uugali pero ngayon nakasal ka na at nangako sa harap ng Diyos ay dapat mong pahalagahan iyon, lalong-lalo na hindi masira ang pagsasama ninyong dalawa, sabi nito na ikinatahimik niya. Yung iba nga handa pang sungkitin ang buwan at bituin para sa mga mahal nila. Ang iba naman ay handang hamakin ang lahat para sa taong mahal nila o kaya ay kalabanin ang lahat ng tao para sa pag-ilbigan nila para lang hindi sila magkahiwalay ng taong mahal nila. Sa totoo lang sa buong pamilyang Montenegro, walang may gusto kahit na isa sa amin sa Trisha na iyon, kaya huwag kang magpaapekto sa malanding iyon. Dagdag pa nito. Hindi niya alam pero parang hinaplos ang kanyang puso dahil sa mga sinabi nito ng mga oras na iyon. Ngayon niya masasabi na napakaswerte niya dahil sa pamilya Montenegro siya naponde dahil kahit nawala na ang kanyang ina at ang kanyang ama naman ay walang pakialam sa kanya ay kahit papano ay may mga taong masasabi niya na nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. Walang ginawa ang mga ito kundi ang tanggapin at mahalin siya bilang isang tunay na kapamilya kaya wala siyang dahilan na hindi tumano ng utang na loob sa mga ito. Salamat po. Alam ko naman po yun, sagot niya rito. Sigurado ka ba? Biglang tanong nito sa kanya at pagkatapos ay matalim ang mga matang tumingin sa kanya. Kung talagang alam mo ay hindi ka dapat basta-basta na pumayag na makipaghiwalay kay Lucas, tuloy-tuloy na sabi nito na ikinapanlaking kanyang mga mata dahil hindi niya inaasahan na alam nito ang tungkol doon. Isa pa ay paano nito nalaman iyon. Nang mga oras na iyon ay tila ba nabasa nito ang isip niya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan dahil alam ko ang balak ninyo. Malapit na ang birthday ni Lolo at hindi maganda ang lagay niya ngayon kung gagawa ka ng isang bagay na ikakasakit ng loob niya.
Huminto ito at tiningnan siya sa kanyang mga mata. Hinding-hindi kita mapapatawad. Kung dahil sa pride ang dahilan at gusto mong isalbo ang sarili mo ay pwede mo na lang naman iyong lunukan at kalimutan na lang ang tungkol sa bagay na iyon. Sabi nito na may halong babala. Gulong-gulo ang kanyang isip habang nakatitig rito. Mami, papaano mong nalaman ang tungkol sa bagay na iyon? Nauutol na tanong niya rito. Napabuntong hininga ito. Itatak mo sa isip mo na hindi na mahalaga ang dahilan kung bakit ka pinakasalan ni Lucas, ang mahalaga ay kasal na kayo at iyon ang pinakamahalaga. Isa pa ay umaasa ako na sa lalong madaling panahon ay mabibigyan muna ako ng apo na maipagmamalaki ko sa mga amiga ko, sabi nito at pagkatapos ay inubos na ang kanyang kinakain. Hindi na ako magtatagal dahil marami pa akong gagawin. Sabi nito at pagkatapos ay tumayo na. Kumain po muna kayo rito, umiling ito at pagkatapos ay ngumiti. Masyado akong busy, sabi nito at tinalikuran na siya nang muli na naman itong napatigil at muli siya nitong nilingan. Iwasan mo na sanang mag-isip ng kung ano-ano at umaasa ako na sa susunod na magkita tayo ay wala na ang paghihiwalay sa isip mo. Sabi nito na ikinatango niya lang at ikinangiti. Tumayo rin siya mula sa kanyang kinauupuan at inihatid ito hanggang sa labas. Pagkaalis nito ay bumalik siya sa loob at kumain na at pagkatapos niyang kumain ay muli siya bumalik sa sofa at naupo. Ilang sandali siyang naupo doon nang makaramdam ng pagkaantok at hindi na niya napigil pa ang kanyang sarili at inilatag na ang sarili doon. Abala pa si Lucas sa pagsama kay Trisha na mag-shopping nang bigla na lamang mag-ring ang kanyang cellphone. Agad niyang dinukot ito sa kanyang bulsa at nang makita niya na ang kanyang ina ang tumatawag ay nagdadalawang isip pa siya na sagutin ito pero sa huli ay sinagot niya pa rin ito. Pauwi na ako ngayon at gusto kong magkita tayo sa mansyon. Bungad nito sa kanya. Napahilot siya sa kanyang sentido. Mami, busy pa akong mamili, sagot niya rito. Busy na mamili kasama ang malanding babaeng yan at hinayaan mo ang asawa mo na umuwing mag-isa ni hindi mo man lang inihatid. Kung ayaw mo, babalik ako ulit dyan sa mall at hahanapin ko yung babaeng iyan para ipahiya sa harap ng napakaraming tao, walang gatol na sabi nito. Pupunta na ako, sagot niya rito at hindi na ito nagsalita pa at mabilis na pinatay ang tawag. Nilapitan niya si Trisha. Babe, mag-shopping ka na lang muna ng mag-shopping at kapag natapos ka ay tumawag ka sa akin para ipahatid kita sa driver ko, sabi niya rito. Agad na nawala ang saya sa mukha nito. Aalis ka? Tanong nito. Kailangan kasi ako sa opisina, pagdadahilan niya. Agad naman itong napangiti at napatango. Okay. Ako nang bahala sa sarili ko, huwag ka nang mag-alala. Sabi nito sa kanya na ikinapanatag naman ng loob niya. Kailangan na niyang makaalis doon at makauwi dahil kung hindi ay baka tutuhanin ng kanyang ina ang banta mito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito ay humalik na siya sa pinggi nito at pagkatapos ay tumalikod na. Kampante din naman siyang iwanan ito dahil kasama naman nito si Lucy. Nakakailang hakbang pa lamang siya nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ni Trisha na ikinahinto niya. Pinindot nito ang wheelchair at automatic na nakalapit sa kanya at nang nasa harap na niya ito ay kaagad niyang tinanong ito. May problema ba? Mabilis nitong inabot ang kanyang kwelyo at isinaayos ito. Salamat, sabi niya rito at mabilis nang umiti at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Bakit hindi mo siya pinigilang umalis? Tanong sa kanya ni Lucy na nasa likuran niya. Nilingan niya ito at pakatapos ay ngumiti. Hindi ko pwedeng gawin Leon lalo pa at nag-away kami noong isang araw dahil sa pagpapaliban nila ng kanilang paghihiwalay. Kung mag-aaway pa kami ulit ay baka kami na ang magkaproblema. Napatango naman ito. Ganun ba? Sagot nito at pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita itong muli. Hindi ka ba natatakot na baka ma-inlove siya sa asawa niya? Biglang gumalaw ang kanyang mata at pagkatapos ay humugot ng malalim na hininga. Takot syempre. Pero sinabi ko sa sarili ko na napaka-imposibleng mangyari iyon dahil sa 2 taon nilang pagsasama ay hindi naman nabaling ang pagmamahal niya sa babaeng iyon. Isa pa ay hindi naman siguro mahuhulog ang loob niya ng pagsasama nila ng ilang araw lang, hindi ba? Tayo ka, hindi ako papayag na mawalan lang ng saysay ang 2 taon kong pagtitiis sa ibang bansa, sagot nito at pagkatapos ay nagtaas ng noo. Hindi ako papayag, bulong niya sa kanyang isip. 2 taon kong pagtitiis sa ibang bansa, sagot nito at pagkatapos ay nagtaas ng noo. Hindi ako papayag, bulong niya sa kanyang isip.
3/6 pagkarating ni Lucas sa mansiyon ay kaagad siyang dumiretso sa silid ng kanyang ina at naabutan niya itong nakaupo sa sofa na nasa silid nito at may nakahanda na ring kape sa mesa. Kaagad siyang naupo sa harap nito. Abala ito sa paghigop ng kape kaya maging siya ay dinampot ang kape na nasa harap niya at bago pa man siya humigop doon ay inamoy niya muna ang aroma nito. Napapikit pa siya nang maamoy ang mabangong aroma nito. Ang bango ng kape niyo mommy at mukhang masarap. Puri niya at pagkatapos ay humigop doon. Kung mabango ang amoy nito ay masarap naman ang lasa nito tulad ng kanyang hula. Narinig niya na ibinaba nito ang tasa sa harap nito dahil kumalanseng ito. Kahit anong sarap ng kape na yan ay mas gusto pa rin ng daddy mo ang timplang kape ni Vivian, may pait na sabi nito. Mommy saway niya rito dahil mag-uumpisa na naman ito. Bakit ba kailangang pag-usapan pa natin ang tungkol sa kanya? Nakasimangot na tanong niya nito. Mommy saway niya rito dahil mag-uumpisa na naman ito. Bakit ba kailangang pag-usapan pa natin ang tungkol sa kanya? Nakasimangot na tanong niya nito. Bigla naman itong napalingon sa kanya na hindi na may pinta ang mukha. Bakit? Wala ba akong karapatan na pag-usapan o banggitin man lang ang pangalan ng matandang kalaguyo ng daddy mo? Inis na tanong nito. Isa pa ay gano'n na nga ang daddy mo pero ginaya mo pa rin, hindi ka ba talaga nahihiya at talagang ipinarada mo pa sa maraming tao na kasama mo ang babaeng iyon maging sa harap mismo ng asawa mo? Bakit? Sa tinjin mo ba manhid si Annie at walang pakiramdam? Inis na tanong nito sa kanya. Nag-isang linya ang kanyang mga kilay dahil sa sunod-sunod na tanong nito kaya naman tinanggal ni Lucas ang pagkakabutones ng kanyang suot na long sleeve at napabuntong hininga. Iba si Annie mommy, wala lang sa kanya iyon, sagot niya rito. Wala lang. Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Hindi pa alam ni Papa ang tungkol doon at kapag nalaman niya ay tiyak na mawawalan kang mana. Mag-ingat ka, babalan nito. Nitong mga nakaraang linggo ay masama talaga naglagay ni Lolo at kung mas lalong sumama pa dahil lang sa binabalak mong sabihin sa kanya baka kahit sarili kitang anak ay itakwil kita kapag may nangyaring masama sa kanya. Mariin na sabi nito. At kung iniisip na gamitin si Annie para siya ang magsabi kay Lolo ay huwag mo nang ituloy. Mas magandang kalimutan mo na lang ang binabalak mo, dagdag pa nito. Hindi siya nakasagot dahil sa gulat. Mas pinapaborin mo ang babaeng iyon ngayon samantalang noong una ay tinalikuran kanya tapos ngayon ay bumabalik siya para sirain kayo ng asawa mo. Alam mo ba kung ano ang totoong pakay niya? Dahil sa labis na inis ay hindi na niya ito sinagot pa at tumayo na lamang basta bago nagmarcha paalis sa silid ng kanyang ina. Habang naglalakad ay hindi niya maiwasang hindi magtanong sa kanyang isip kung paano nito nalaman ang tungkol sa mga bagay na iyon. Lisa lang ang pwede niyang pagbintangan at walang iba kundi si Annie. Napakuyom ang kanyang mga kamat at padabog na pumasok sa kotse. Pagkarating ni Lucas sa bahay nila ay humahanggaw siyang bumaba ng kotse at kaagad na hinanap si Annie. Kapapasok pa lamang niya sa kanilang bahay nang bigla na lamang siya sumigaw. Annie! Ang kanyang tinig ay umalingaw sa buong kabahayan. Naalimpungatan si Annie dahil sa malakas na sigaw ng kanyang pangalan. Napakusot siya ng kanyang mga mata at dahan-daang bumangon sa sofa. Lumingon sa kanyang likod at kaagad niyang nakita si Lucas na nagmamadaling lumapit sa kanya na madilim ang anyo. Napahikab siya dahil nabitin siya sa kanyang tulog. Nakauwi ka na pala, sabi niya habang namumungay ang mga mata at pagkatapos ay naalala niya bigla naging usapan nila ng kanyang biyenan kaya napamulat siya ng kanyang mga mata. May sasabihin nga pala ako sa'yo, mukhang alam na ni Mommy ang tungkol sa, hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin nang putulin ito ang mga susunod na sasabihin pa sana niya. O talaga? Sarkistang tanong nito. Hindi ba at ikaw naman talaga ang nagsabi sa kanya? Puno ng panunuya ang mga tinig nito. Agad na napakunot ang kanyang noo dahil sa tono ng pananalita nito at sa pagkakasabi nito. Bakit parang pinagbibantangan pa siya nito na siya ang nagsabi sa mommy nito? Dahil nga sa kanyang pagkabigla ay hindi siya kaagad na nakasagot. What? Hindi makapaniwalang tumangala siya rito. Bakit ko naman sasabihin sa kanya ang tungkol doon? Hindi naman ako ganun kadesperada, pagdedepensa niya sa kanyang sarili. Talaga, tanong nitong muli sa kanya na nag-aapoy ang mga mata. Lucas, pwede ba? Ngumisi ito at pagkatapos ay napailing. Hindi ba at sinabi ko na sayo ang tungkol dito? Humiling ka ng mga bagay na gusto mo at ibibigay ko sayo hindi yung kailangan mo pang magpaawa at maghanap ng kakampi sayo.
Ang mga salitang binitawan nito ay tila ba patalim na tumama sa kanyang dibdib ng mga oras na iyon. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig upang magsalita ngunit walang kahit na anumang salita ang lumabas mula doon. Sobrang sakit ng mga sinabi nito sa kanya ngayon. Ano hindi ka makapagsalita kasi totoo hindi ba? Pagpapatuloy nito. Ilang sandali pa ang nakalipas at sa wakas ay nakuha niya ring magsalita. Anong akala mo? Sinabi ko kay Mommy ang tungkol sa paghihiwalay natin para mas malaki ang i-offer mong pera sa akin, ganun ba ha? Malamig na tanong niya rito. Bakit hindi ba? Balik nitong tanong sa kanya. Ang ganda-ganda na ng usapan natin na walang ibang makakaalam ng tungkol rito at nangako ka pa di ba? Nangako rin ako na ibibigay ko lahat ng gusto mo. Napakagaling mo. Ngayon umaarte ka na wala kang kaalam-alam. Hanga rin talaga ako sayo, punong-puno ng pag-aakusa ang tinig nito. Pigil na pigil niya ang kanyang emosyon ng mga oras na iyon, pinilit niyang maging matatag sa harap nito. Ganito ba talaga ang tingin mo sa akin, Lucas? Napangiti siya ng mapait at pagkatapos ay napapikit. Pagod na ang pakiramdam niya at halos wala na siyang lakas para magpaliwanag pa rito. Ilang araw na lang naman ay maghihiwalay na sila, pero bakit kasi napakatagal pa na hintayin ang araw na iyon para matapos na lahat ng kalbaryo niya? Ano sa tingin mo ang gusto mong isipin ko pagkatapos ng ginawa mo ha? Tanong nito at hindi pa rin nagbabago ang tono ng boses nito. Nagmulat siya ng kanyang mga mata. Punong-puno na talaga siya. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin ang mga yan, lako kaya, Lucas? Why did you marry me in the first place? Buwelte niya rito kahit na alam niya na ang sagot sa tanong niya. Tanga na kung tanga, pero kahit na alam niyang ikakasakit niya ay gusto niya pa ring marinig na. Lumabas mula sa bibig nito mismo ang dahilan. Natahimik ito kaya mas lalo pang nadagdagan ang sakit na nararamdaman niya dahil pakiramdam niya ay totoo ang lahat no sinabi sa kanya ni Trisha. Bakit hindi kami kaimik ha? Huwag ka nang mahiya, sabihin mo na. Sabi nita at pagkatapos ay napatawa ng pagak. Sinasabi mo na pera lang ang habol ko, ikaw ha? Ginamit mo ako at ginawang dahilan para mapagtakpan mo ang pinakamamahal mong babae, di ba? Tuloy-tuloy na sabi niya. Hindi pa rin ito sumagot. Umilap rin ang mga mata nito. Una pa lang ay tinanong na kita kung kusang loob ang pagpapakasal mo sakin at ano ang isinagot mo. Hindi ba sinagot mo ako ng oo? Tapos ngayon ay binabaliktad mo na ako ang gumagamit sa iyo para makakuha ng yaman ninyo na ang totoo ay ikaw naman talaga ang gumamit sa akin. Ikaw ang magaling at hindi ako. Ako ang pinaikot mo. Sigaw niya dahil hindi na niya kayang pigilan pa ang kinikimkim niyang galit sa lahat ng nalaman niya. Sumasakit na rin ang lalamunan niya dahil sa pagpipigil niya ng kanyang emosyon. Napatawa siya na parang baliw, pilit na pinagtatakpan ng sakit na lumulukob sa buong pagkatao niya. Ano, hindi ka makaimik, hindi ba? Wala kang maisagot kasi totoo. Sabi niya at tumigil na sa pagtawa. Ngayon niya napatunayan na napakagaling na niyang magtago ng totoong nararamdaman niya dahil kayang-kaya na niyang maging malakas sa harap nito kahit na durog na siya. So sorry, mahinang sabi nito at pagkatapos lamambat ang ekspresyon. Sorry. Tanong niya rito na may halong panunuya. Sorry lang ba ang alam nitong sabihin sa lahat ng sakit na ipinaramdam nito? Sorry lang ba ang katapat ng lahat? Magagamot bang sorry nito ang lahat-lahat? Hindi lahat ng sugat ay nagagamot ng simpleng sorry lang, lalo na kung malalim ito. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Higit pa sa salitang sobra, ngunit bigla siyang napayuko nang maramdaman niya ang mainit na likido na tumutulo sa pagitan ng kanyang mga hita kasabay ng pagsakit ng puso niya. Bigla siyang namutla nang makita ang pulang likido na tumagos sa suot niyang kulang puting pantalon. Bigla siyang napahawak sa kanyang puson at napapikit. Sorry anak, sorry dahil hindi napigil ni Mommy ang sarili niya. Please kumapit ka lang. Bulong niya sa kanyang isip at halos maiyak siya ng mga oras na iyon. Nanginginig ang mga kamay niya na napatingala kay Lucas. Takot na takot siya, baka may mangyaring masama sa anak niya. Nang makita nito ang dugo ay mabilis itong lumuhad at tiningnan siya ng puno ng pag-aalala. Anong nangyayari sa'yo, kuya? Kuya, tawag nito sa driver nila at pagkatapos ay inalalayan siyang tumayo ngunit iwinaksi niya ang kamay nito. Hindi ko kailangan ng awa mo, matapang niyang sabi rito at dahil sa ginawa niya ay mas lalo lamang niyang naramdaman ang pagsakit ng puso niya, ramdam niya rin ang pagtulong muli ng dugo.
Doon niya naalala ang bilin ng doktor sa kanya na hindi siya dapat na-stress dahil makakaapekto ito sa dinadala niya. Ang anak niya, nanginginig ang mga kamay niya. Kahit nagalit siya kay Lucas ay wala siyang magagawa kundi tanggapin ang tulong nito. Sa nanlalabong mga mata ay narinig na mabilis na humahanggos patungo sa kanila ang driver. May mga pinag-usapan ng Ming ito pero hindi na niya naintindihan pa dahil sa tuluyan ng nandilim ang paningin niya. Ani, natatarantang sabi ni Lucas at mabilis na gumalaw upang saluhin ito dahil bigla na lamang itong nawalan ng malay. Hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng kaba ng mga oras na iyon dahil sa itsura nito. Mabilis ang tibok ng puso niya at pagkatapos ay mabilis na binuhat ito. Namumuo na rin ang mga pawis niya sa kanyang noo. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Mabilis na sabi niya sa kanyang driver at nauna nang lumabas ng sala. Nagtatakbo naman ang kanyang driver upang ipagbukas siya ng pinto ng sasakyan at mabilis na pumasok doon, lang sandali pa nga ay nasa daan na sila. Annie, wake up! Yugyog niya rito ngunit hindi ito nagising. Damn it, Annie! Anas niya ay mahigpit na niyakap ito habang patuloy pa rin sa pagbilis ang tibok ng puso niya. Pagkarating nila ng ospital ay mabilis ang naging kilos ng mga nurse at inilagay kaagad si Annie sa isang stretcher. Habang nakahiga rito ito at walang malay ay hawak niya ng mahigpit ang kamay nito at sumama hanggang sa emergency room ngunit nang nasa pinto na siya ay bigla siyang pinigilan ng isang nurse na pumasok hanggang sa loob. Pasensya na po sir pero hanggang dito na lang kayo. Sabi nito sa kanya at pagkatapos ay isinara ang pinto ng emergency room. Napasabunot siya sa kanyang buhok at pagkatapos ay napaikit. Biglang nagkaroon ng malay si Annie at unti-unting nagmulat ng mata. Ang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kanya. Maingay sa kanyang paligid ngunit nanatiling tuliro pa rin ang kanyang isip hanggang sa may nakita siyang isang doktor sa tabi niya. Kahit hinang-hina ay pinilit niya na abutin ito. Ang baby ko please iligtas ninyo siya, halos bulong na sabi niya rito. Nakita niya ang pagsulyap nito sa ibaba niya at hindi kaagad nagawang sumagot pagkatapos ay nilingon siya. Napalunok ito. Gagawin namin lahat ang makakaya namin, pangako nito sa kanya at pagkatapos niyang marinig ang mga salitang sinabi nito ay unti-unti na namang nagdilim ang paningin niya.